Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Evangeline H. Garcia, Senior High School Teacher ng Antonio A. Maceda. Nandito po ako ngayon para pag-usapan natin ang paggamit ng Google Classroom sa ating cellphone o ating tablet. Makikita niyo pong ginagamit po ang aking cellphone, pero pareho lang po ang itsurang makikita ninyo sa inyong mga tablet. Kaya wag po kayong mag-alala kahit banggitin ko ang parating cellphone, halos pareho po o pareho ang makikita ninyo sa inyong mga tablet. Bago po tayo magkaroon ng access sa ating mga Google Classroom, kailangan po muna nating magkaroon ng Google Classroom app sa ating mga cellphone. Paano po tayo magkakaroon nito? Hanapin po natin sa ating mga cellphone ang Play Store dahil ito po ang ating magiging daan para makapag-download ng Google Classroom app. Ito po ang ating Play Store. I-click na po natin. Sa bandang itaas, meron po tayong makikitang search box. I-type po natin ang Google Classroom. Ito po ang icon niya na parang kulay dilaw at berde. I-click po natin. Makikita natin salitang install. Pindutin din po natin ito. Ayan po. I-click po natin ang open. Ayan. Ngayon po, makikita natin sa ating harapan, pipiliin po natin ang Get Started sa Google Classroom. Ngayon naman po, pipili tayo ng account na gagamitin natin para po sa Google Classroom. Sa Maceda po, mapapansin po natin ang madalas nating gamitin o ang account ng ating mga estudyante ay nagmumula sa pangalan ng A. Maceda High School. Dito po, ito ang ating pipiling account bilang estudyante. Click OK. Ayan na po, nakapasok na tayo sa ating Google Classroom. Ang susunod po nating gagawin, tayo po ay magsa-sign in sa classroom na kailangan natin. Meron po tayong dalawang paraan para po mag-sign in o pumasok sa ating mga classroom. Ang una po ay ang paggamit ng class code kung saan ito po yung binigay sa atin ni teacher. Ang pangalawa naman po ay ang paggamit ng email kung saan in-invite tayo ni teacher. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ang pag-sign in kung saan ang gagamitin po natin ay ating class code. Sa bandang ibaba po ng ating screen, may makikita po tayong plus sign. I-click po natin ito at piliin ang join class. Dito po makikita po natin ngayon ang pag-join class sa pamamagitan ng class code. Makikita po natin sa may bandang gitna kung saan dito po natin isusulat ang class code na binigay ni teacher. Ayan po yung class code na binigay ni teacher. May makikita po tayong join sa bandang itaas. Ito po ay ating pindutin. Ayan. Ito na po yung subject o classroom na nag-sign in tayo. At ito po ay ang grade 7. Ito po ay nasa grade 7, subject Filipino at ang section ay kind. Ngayon naman po, ipapakita ko naman po sa inyo ang pangalawang pag-sign in or pagpasok natin sa classroom. Ito ay sa pamamagitan ng email. So, pupunta po tayo sa email kung saan si teacher ay nag-invite sa atin. Ito po ang ating Gmail. Pindutin po natin ito para pumasok tayo sa Gmail natin. Ayan po, sa ating inbox, meron po tayong makikitang imbitasyon ng isang guro kung saan ito po ay ating pipindutin. Ito po ang isang class invitation ng Science 7, kind. At ito po ay inimbitasyon ng ating teacher na si Miss S2 Princess Malanum. Nakasulat po rito, Hi Angel, S2 Princess Malanum is invited you to the class Science 7. Sa bandang gitna, makikita po natin yung join.
para po tayo ay makasali. Click po natin yung join. Ito po, classroom. So, ayan na po. Nagkaroon na po tayo ng pangalawang subject na na-sign in. Yung una po, gamit ang ating class code. Ngayon naman po yung gamit ang ating email kung saan in-invite tayo ni teacher. So, ang pangalawang subject po natin ay ang Science, Grade 7, Section Kind, at nakasulat din po rito kung anong oras ang kanilang mga pasok. So, ngayon naman po, ang tanong, paano tayo makakabalik doon sa bang subject na kung saan po ay tayo ay nakasign in? Pupunta po tayo sa ating main menu. Ito po ay matatagpuan sa bandang itaas, sa ating kaliwa, yung tatlong guhit po na nakapahiga. I-click po natin ang ating main menu. Ito po ang ating main menu, ang Google Classroom, kung saan nandirito po ang ating classes para pupuntahan yung ibang mga subjects na kung saan tayo po ay nakasign in. Nandirito rin po ang ating calendar at dito rin po sa bandang gitna ang nakasulat tayong ating to do. Mamaya po pupuntahan natin sila. So sa ngayon, puntahan po muna natin ang mga subject na tayo po ay nakasign in. Click po natin yung classes. So, sa ating classes, ito pong menu na ito po yung mga subject ng kayo po ay naka-enroll. So, hindi lang po dalawa ito kung tutuusin. Maaari po itong 7 o kaya po 8 o kung ilang man pong subject ang naka-enroll sa inyo, sa account po ninyo. Okay, so puntahan po natin yung isang subject. Siguro piliin po na natin si Science 7 para mapag-usapan natin ang itsura ng loob ng ating classroom. I-click po natin ang Science 7. Yan. Ito po ang ating Science 7. Sa bandang ibaba, meron po tayong makikitang tatlong tab. Ito po ang ating stream, classwork, at people. Pag-usapan po natin kung ano ang stream. Ang stream po, ito po yung makikita natin ang lahat ng mga pinopost ng ating teacher. Kung maaari ito ay gawain o ito ay mga babasahin o mga lectures, modules na kailangan natin kung saan si teacher ay inilagay o pinost. Dito rin po sa stream, pwede rin po tayo dito mag-comment sa ating pagko-comment o sa ating paglalagay ng mga pagkumusta, pwede rin po nating dito ilagay. Kaya lang, may pagkakataon na ito po ay ina-allow ni teacher o maaaring hindi i-allow. Kasi po, maaaring isang dahilan kaya hindi po pinayagan ng ating teacher na maglagay tayo ng comment, baka matabunan yung kanyang mga pinopost na gawain. Sa ngayon po, yung classroom na na-sign in natin ay may karamihan na po ang kanilang mga gawain dahil ito po ay nagsimula na noong 2 nakaraang linggo. Kaya marami na po siyang gawain. Nakikita po natin. Ito po yung mga nailalagay sa ating stream, yung mga assignment o sabihin po natin video or files na pinost po ni teacher. So bawat post po, pwede po tayong mag-comment at itong comment po ito ay makikita ni teacher at natin mga classmate. So, example po rito sa ating new assignment, pwede po tayo mag-comment dito kung halimbawa po ay gusto natin magsalita. Nagsulat po ako ng hello po sa lahat. Ito po ay kanina ko lang na isulat at sinubukan po nating maglagay ng comment dito po sa post ni teacher. Andito po may karamihan ng kanilang mga gawain. Dito po natin na makita sa stream. Ngayon naman po pag-usapan natin ang classwork. Sa may bandang gitna. Ito po yung classwork ng Science 7. So, makikita po natin ang Module 1 answer sheet kung saan nakasulat po ang lahat ng kanilang mga gawain. Ito po yung ating classwork. Mapapansin po natin sa ating classwork, meron po siyang 2 kulay. Isang matingkad na kulay at yung isa naman po ay mapusyaw o yung tinatawag natin parang shaded. So kapag po dark
o yung makulay, yung icon sa ating classwork, ito po yung dapat nating gawin. Kapag naman po ito ay light, ito po yung mga magiging basihan para po magawa ang mga gawain. O pwede nating sabihin materials, lectures. Pero pag ang kulay po ng icon sa ating classwork ay matingkad, ito po yung ating gagawin. Either assignment, pwede pong quiz, o mga trabaho, kaya po tinawag na class work. Ayan po, may karamihan na po pala ang classwork sa ating Science 7. At ang pangatlo naman po ay ang people. Sa ating people tab, dito po natin makikita yung ating mga classmates at yung ating teacher. Kung sino po yung ating teacher sa section na ito. So, dito po ang ating people. Dito natin makikita sila classmate. Kung meron po sila nilagay na litrato, makikita po natin. So, kung kailangan po natin bumalik sa classwork, pindutin lang po natin bandang gitna. At kung kailangan naman natin po bumalik sa ating stream, pindutin naman po natin yung ating stream. Ayan po. Kung kailangan naman po nating makita o lumipat sa kabilang subject na tayo po ay naka-sign in, paano po? I-click po ulit natin yung main menu. Meron po tayong dalawang paraan para puntahan. Pwede po rito sa classes, pwede naman po rito sa may bandang ibaba kung saan makikita na natin yung subject na enroll natin o yung sinign in natin. So, dalawa pa lang po siya. Pwede po nating silipin ang grade 7 Filipino. Ayan po. Dito po sa grade 7 Filipino, makikita rin po natin na may karamihan na ang mga gawain sa ating stream na pinost ni teacher. Ito po ang ating stream. Sa ating stream, pwede po tayo mag-comment. Pangalawa, sa ating classwork ng grade 7 Filipino, ito po, makikita po natin ang kanilang mga topic. Ito po yung makikita nating dark. Ang tawag po dyan ay topic. Unang markahan, psychological first aid, yan po yung tinatawag nating topic. Tapos muli, yung mga dark na icon, ito po yung mga gawain. At yung light, ito po yung materials o lectures na babasahin natin para maaaring sagutan yung ating mga gawain. Ayan po. At ang pangatlong tab ay ang ating people. Kung saan dito po sa klaseng ito, si teacher ay si Miss Leslie Ramos at ito po ang kanya mga kaklase. Nandirito. Okay po. Ayan. Muli, kapag kailangan po natin bumalik sa ating main menu, andirito po yung ating tatlong guhit na pahiga sa itaas sa bandang kaliwa natin. Click ulit natin. Ayan. Ito po yung ating main menu kung saan nandito ang ating classes, calendar, at ating mga enrolled. Ay, isa pong mahalaga rito ay ating to do. I-click po natin yung ating to do. Sa salitang to do, ito po yung mga dapat nating gawin. Kung halimbawa po tayong gagawa, ayan, i-click po natin ang isa. Dito po sa ating to do, meron din po tayong makikita sa may bandang kanan. Ito po yung parang triangle na nakabaliktad. Ito po ay filter. I-click po natin na ating filter. Sa ating filter, makikita po natin ang mga classes. Meron po kasing pagkakataon na gusto nating makitang gawain o gagawin ay sa isang subject lang para huwag tayong masyado magulat. Kaya sa filter, pwede nating piliin ng grade 7 lang. Ayan. Dito sa grade 7, mapapansin nyo, lumiit yung kumonte yung nakasulat na to do. Kasi nga po, ang inilabas niya lang pong to do ay para sa grade 7 Filipino. Click ulit po natin filter. Tignan mo na po natin yung gawain natin sa science kind. Ayan po. So, ito po yung lahat ng gawain natin sa science kind. Paano naman po tayo babalik sa main menu kung wala pong tatlong guhit sa bandang taas sa ating kaliwa? I-slide lang po natin yung bandang kaliwa para lumabas po yung main menu. Ayan na po siya. Okay po. So, kapag hindi natin kailangan, ilabas lang po natin. Sa pag-slide pa, kaliwa. Pag kailangan po natin, slide po ulit natin ng kanan. Po sa ating main menu, muli sa ating calendar, kapag nag-set po ng synchronous meeting si teacher, lumalabas o nakaka-schedule po sa ating calendar.
Sa may bandang ibaba po, nandyan din po yung archive classes. Ang archive classes po ay ang click po natin. Ito po yung parang tinanggal nating klase. So, wala po siyang tinatanggalang pang klase o nag-unenroll. So, paano nga po pala ang pag-unenroll sa ating klase? Ipapakita ko lang po sa inyo. Pero wag niyo po gagawin. Kasi po, isang taon pa po tayo magkasama. So, ayan po. Ito po yung ating klase. Dito po sa may bandang kanan, na meron pong 3 tuldok na patayo. Ito po yung pag-unenroll o pag-alis sa ating klase. Ito, click niyo po. Makikita po natin unenroll. Ayan. So, pag kinlik po natin yan, tayo po ay lalabas na sa ating klase o matatanggal na po tayo bilang estudyante. Ayan. So, balik po ulit tayo sa main menu para may mapag-usapan pa po tayo. Ang classroom folder, ayan po yung pangalawa. Dito po naman inilalagay o pinagsasama-sama yung mga gawain ng bawat klase. At ang tawag po doon ay classroom folders. Sa settings po, punta po tayo sa settings. Sa ating settings, ang isa po sa madalas o unang-una nating ginagawa ay ang pag-update ng photo. Para po hindi letra lang yung naka-display sa ating icon ng ating classroom. So, kung maaari po, i-update natin yung photo. Pero yung picture, kung maaari naman po, yung maayos ang kuha. Yung hindi po natatakpan ng mata, hindi po natatakpan ng bibig, maayos pong kinuha ang mukha ng ating mga estudyante. Para po pag nakita ni teacher, na-imagine niya po talaga ang kanilang mga estudyante. Paano po update photo? Click po natin yan. Lalabas po tayo sa ating Google account. Paano po? I-click po natin itong letter A, yung pinakagitna, para po mag-change ng profile photo. Ayan po. Kapag na-click po natin bandang gitna, magsiset po yan ng profile photo. I-click po natin set profile. Pagkatas po, hihingi po siya kung saan po natin kukunin yung picture. Either magpipicture ako ngayon o kukuha po tayo sa nakasave nating mga pictures. Hindi ko na po papalitan. Balik po tayo. Ang mahalaga po na saan na natin matandaan, lalong-lalo na po ang mga estudyante natin, kung paano tayo magpapalit ng subject. Mapipili po tayo ng subject dito, i-click natin, makakapasok na tayo sa subject. Tapos po, para bumalik o pumunta sa ibang klase, main menu po ulit. Ayan, tapos sa ating classes, i-click po natin classes para lumabas sa lahat ng subject, or andito po sa may bandang gitna ang mga subject kung saan tayo po ay naka-enroll. So, ayan po yung paggamit na ating Google Classroom. Nawa, meron po akong na-share kahit po papaano para sa inyong lahat. Muli, ako po si Mrs. Evangeline H. Garcia from Senior High School ng Antonio A. Maceda Integrated School. Magandang araw po sa inyong lahat.